Bumili siya ng isang rare breed na tuta, pero makalipas ang isang araw ay agad niya itong pinagsisihan. Ang mga tuta ay talaga namang nakakapagpadagdag ng ating kasiyahan, kaya naman madami ang talagang nahuhumaling sa kanila. Malamang ito ang nasa isip ng isang lalaki nang bilhin niyang isa sa mga mumunting nilalang na ito. Gayunpaman, isang araw pa lang ang nakakalipas ay tila pinagsisihan na niya ang kanyang naging desisyon. Ang aso ang isa sa pinakanormal na inaalagaan ng isang tao. Sa China pa lamang ay may naitala ng 110 milyon na asong nabubuhay bilang isang alaga sa piling ng kanilang mapagmahal na pamilya. Para sa isang tao na mapagmahal sa aso ay hindi sila masyadong bumabase sa breed dahil kadalasan ay mas ninanais pa nilang mag-alaga na lamang ng non-breed na aso o hindi kaya yung mga aso na iligtas lamang at nadala sa isang shelter. Dahil ang mas mahalaga sa kanila ay ang personalidad ng aso't ugali nito. Bagamat mas maraming taong pinapakaramdamang mabuti ang pagpili sa isang aso na kanilang aalagaan, ay mas maliit na porsyento pa rin ng mga taong bumabase lamang sa breed at itsura ng kanilang pagpili. Madalas pa rito makapagmalaki sa kapwa dahil mas mataas ang breed ng isang aso ay malamang na mas mamahalin ito at kakainggitan ng marami. Wala din naman taong masyadong nababahala dito dahil ang importante lang naman ay ang pag-aalaga at pagmamahal na gagawin nila sa napili nilang hayop, mapa may breed man ito o wala. Si Yufei Li, isang ordinaryong lalaki na nabubuhay ng normal at lumaki sa China. Siya ay nag-iisang anak lamang, kaya naman malaki ang pagtitiwalang nilaan sa kanya ng kanyang mga magulang. Nais nila si Yufei Li na magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Magkaroon ito ng magandang trabaho at magkaroon ng pera para mabili ang lahat ng kanyang naising. Nagtitiwalang mga magulang ni Yufei Li na kapag siya'y naging matagumpay ay doon lamang nila magagawang makapagpahinga at maging palagay na sa buhay. Pero para may sakatuparan nila ang kanilang nais kay Yufei Li ay tsinaga nilang kanilang anak na mag-aral ng mabuti. Nagawa na din ni Yufei Li na makibahagi sa ilang clubs at matuto ng ilang musical instruments. Magkaganon pa man, sa kabila ng pagsisikap na ginawa ni Yufei Li, ang isang bagay na pinagbawal lamang sa kanya ay magkaroon ng alagang aso. Dahil nga kasi nag-iisang anak lamang si Yufei Li ay palagi siyang nakakaramdam ng pag-iisa. Kung saan lumaki siya ng walang nakakalaro sa tuwing naiiwan siya mag-isa lamang sa kanilang tahanan. Bata pa lamang ay pinapakiusapan ni Yufei Li ang kanyang magulang na mabilan siya ng isang alaga para sa kanyang makasama at makalaro sa bawat oras. Pero labis na tumatanggi ang kanyang magulang sa katuwirang ang aso umano'y makakaabala lamang sa kanyang pag-aaral. Ilang taon nang makalipas ay nagawa nga ni Yufei Li na makapasok sa isang prestihiyosong universidad ng kanilang bansa. Ipinasa niya ang lahat ng kanyang aralin at naging top pa sa kanyang bawat klase. Kaya naman hindi na nakapagtatakang mabilis siyang nakahanap ng isang magandang posisyon sa isang magandang kumpanya. Matapos siyang makagraduate, ang lahat ng plano kay Yufei Li ng kanyang magulang ay natupad ng lahat. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang nakamit ay nakaramdam pa rin si Yufei Li ng pag-iisa. Lalo na nagkaroon na siya at nanirahan sa sarili niyang apartment. Paano nga ba naman niya gagawing komportable ang lugar na yun para sa kanya? Isang araw, habang si Yufei Li naglalakad lamang sa gilid ng kalsada para magtungo sa ilang malapit na tindahan, day off niya ng araw na yun. Kaya naman napag-isipan niyang pasyalin na munang kanyang bayan at mag-shopping. Bumili na rin siya ng bagong labas na video game bago pa ito maubos para sa kanyang mapaglibangan. Sa kanyang paglalakad pa uwi ay dito niya napuna ang isang bagay na umagaw sa kanyang interes. Isa itong tindahan sa gilid ng kalsada na tila merong binibentang kakaiba. Agad nilapitan ni Yufei Li ang tindahan na yon at nakita nga niya na isa sa binibenta nito ay isang grupo ng mga tuta na nasa loob ng isang kahon. Ang nagpamangha pa kay Yufei Li ang kakaibang tiger marks sa balahibo ng mga tuta na doon niya lamang nakita. Nang mapansin naman ng tinderang pagka-interes ni Yufei Li ay agad pinaliwanag nitong ng mga tutay nagmula sa isang napaka-rare na breed ng aso. Kaya naman bibihira silang makita at mabilis na nabibili ng mga tao. Ilang sandali ding tinitigan ni Yufei Li ang aso at hindi niya maiwasang hindi mapaibig sa mga ito. Naisip niya na kung makakabili siya ng kahit isa lamang sa mga ito ay masusolusyonan na nito ang kanyang nararamdamang pag-iisa. Agad na tinanong ni Yufei Li kung magkano ang halaga ng tuta at tinugunan naman siya ng tindero na nagkakahalaga ito
ng 400 Chinese yuan na kung susumahin ay katumbas ng $60,000. Si Yufei Li sadyang nagulantang sa presyo na kanyang nadinig, pero talagang nais niyang makabili ng kahit isa lang, dahilan para agad na manakbo si Yufei Li papunta sa pinakamalapit na ATM machine para mag-withdraw ng pera. Pagkakuha ay agad nang binayad ito kay Yufei Li sa tendero. Para makuha na at maiuwi ang kanyang napiling tuta, naisipan ni Yufei Li na pangalanan ang kanyang tuta na Lao, na ang ibig sabihin sa Chinese ay tiger. Sa pag-uwi ay pinagtinginan si Yufei Li. Ang karamihan ay talaga namang napapatitig na sa malatigring tutang kanilang nakikita. Alam ni Yufei Li na kailangan niyang gawin ang ilang bagay na alam niya makakapagpasaya sa kanyang alaga. Una nang ang ginawa niya ang paliguan nito. Hindi kasi imposibleng sa tagal nito sa kalsada na dapuan na ng tuta ng ilang garapata. Pero habang pinapaliguan ni Yufei Li si Lao, dito na rin niya napagtantong nagawa niyang pagkakamali. Hinala ni Yufei Li noong una na ang pagbabago sa kulay ng tubig ay dala lamang ng dumi sa katawan ng kanyang alaga. Pero ilang sandali pa ay napansin na niya ang itim na stripe ng tutay agad nang nalusaw. Ang aso hindi pala isang rare breed kagaya na sinabi sa kanya. Sa halip ay isa lamang itong orange na asong kinulay ng itim ng mga marka na tulad ng sa isang tigre. Hindi mapaniwalaan ni Yufei Li ang nangyari. Siya ay naloko. Si Yufei Li masyadong nadismayan na halos hindi na nito matitigan pa ang tuta. Sa kabila noon ay napagtanto niya rin naman na walang kinalaman ang tuta sa nangyari. Kaya naman bandang dulo ay napili na rin niya itong tanggapin na talagaan. Nang ipaalam naman niya ito sa kanyang magulang ay agad din naman nilang tinanggap ang aso. Napag-alaman naman ni Yufei Li na si Lao ay mabait, malambing at masunuring alaga na karapat-dapat mahalin. Natutunan ni Yufei Li sa nangyari na huwag bumili ng aso sa mga unlicensed sellers sa kalsada. Lalo't ginagamit nila ang walang kamuwang-muwang na mga tuta para lamang mapagkakitaan. Kung nagnanais kayo magkaroon ng isang alaga, ay mas magandang sa shelter na lamang kayo magdaan at maghanap para makasigurado.